Ikaw ang may kasalanan. Bulag kang gaga. Ang mahal kong apo ay nawala dahil sa iyo. Bakit hindi ikaw na lang? Bakit buhay ka pa? Nanay, anong ginagawa mo? Ang pagkamatay ni Chloe ay walang kinalaman kay Serena. Wala siyang kinalaman? Kung hindi siya bulag at inalagaan ng apo ko, narito pa sana si Chloe. Nawala ang paningin ni Serena sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi rin niya ito gusto. Wala akong pakialam. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Dapat siyang magbayad para sa apo ko. Nanay, paluin mo ako kahit gusto mo, pero hindi kita hahayaang saktan si Serena. Dalhin niyo ang nanay ko. Ah, Mahal? Mahal? Mommy, halika, hulihin mo ako. Sige, takbo ka pa ng mas mabilis. Pupuntahan ka ni Mommy. Chloe. Chloe, Huwag kang umalis. Teka. Ako. Nakakakita na ako. Mahal. Bumalik na ang paningin ko. Kailangan kong sabihin kay Mrs. Smith, ikaw. Sige, pumunta ka sa impyerno. Ah, pinatay niya siya. Pinatay niya talaga si Mrs. Smith. Ano ba ang gusto niyang sabihin sa akin na aabot siya sa ganito? Para patahimikin siya. Siya pa ba ang lalaking nakilala ko dati? Ano ang gagawin ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Mahal, okay ka lang ba? Mahal, nandiyan ka ba? Nandito ako. Bakit ka bumaba? Tinawag kita ng malakas kanina, pero hindi ka sumagot. Ano ang ginagawa mo? Oh, naghahanda ako ng gamot mo sa kusina. Siyang nga pala, si Mrs. Smith ay umuwi na sa probinsya nila. Kaya ako na ang gumawa. Mahal. Di ang bait mo naman. Hindi, okay lang. Umupo ka lang dito. Kukunin ko na ang gamot. Hindi, kailangan kong tumawag sa pulis. Tumawag sa pulis. Mahal? Sino ang tinatawagan mo? Wow, wala. Nag-alarm lang. Pinapatay ko lang. Mahal? Hindi ka makakita, kaya iwan mo na lang ang phone mo. Sabihin mo lang sa akin kapag kailangan mo. Oh, mahal. Naaalala mo ba ang anak ni Mrs. Smith? Dahil umuwi na si Mrs. Smith, naisip ko na papuntahin siya para alagaan ka sandali. O hindi, pinatay niya si Mrs. Smith. Ngayon tinatawag niya ang anak niya. Hindi naman niya ito papatayin, di ba? Mia, syempre naaalala ko. Mahal, sa tingin ko si Mrs. Smith ay nag-aalaga sa akin sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay nakauwi na siya. Siguro hayaan na lang natin siya at ang anak niya na magkasama. Hindi na kailangan na alagaan niya ako. Hindi pwede. Hindi ka makakita ngayon. Nag-aalala ako. Kaya ko naman talaga. Sige, makinig ka. Nakaayos na. Darating siya bukas. Teka, mahal. Inumin mo na ang gamot mo. Mukhang maghihintay ako hanggang dumating si Mia para malaman ito. Mahal, nandito na si Mia. Hindi makakita si Serena. Siguraduhin mong alagaan mo siya ng mabuti. Kung may mangyaring masama, ikaw ang pananagutin ko. huwag mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Ano ang gagawin ko? Dapat ko bang sabihin kay Mia ang totoo? Mahal, mag-usap kayo. Titingnan ko ang chicken soup. Mia, umuwi ba si Mrs. Smith sa probinsya?
Kapag nalaman niya ang totoo, Malalagay siya sa panganib? Oo, Mrs. Vance. Kakausap ko lang siya kaninang umaga. pero patay na si Mrs. Smith. Bakit siya nagsisinungaling? Sila. Anong ginagawa nila? Mrs. Vance, umupo ka muna. Aalis ako para maglinis. Anong ginagawa mo? Nandito ang asawa mo. Hindi ka ba makapaghintay? Ang tagal na. Hindi mo ba ako na-miss? Ang ganda mo ngayon, Serena. Hindi ba, Marcus? Gaano na ba ito katagal? At wala akong napansin. Mahal, anong problema? Ayos ka lang? Baka hindi nakatulog ng maayos. Medyo nahihilo. Mrs. Vance, tulungan kita magpahinga sa itaas sandali. Mia, napakabata mo at maganda. Nagtatrabaho bilang katulong, nag-aalaga ng bulag na tulad ko, talagang hindi bagay sa'yo. Huwag niyo pong sabihin iyan, Mrs. Vance. Trabaho ko ito. Paano kung magpatugtog bago ka matulog? Narinig ko sabi ng mga eksperto nakakatulong ang nakaka-relax na musika sa pagtulog. Mrs. Vance? Naririnig mo ba ako? Serena, wala kang ideya kung gaano ako katagal naghintay para dito. Puta kang bulag ka. Bakit karapat-dapat ka kay Marcus? Katawan, itsura, marunong magpasaya sa lalaki. Wala kang tatalo sa akin sa kahit ano. Pinalad ka lang sa iyong kapanganakan. Bakit ikaw ang nakakakuha ng ganitong buhay? Alam mo ba, Noong unang pumunta ako rito, nanumpa ako sa sarili ko. Isang araw, ako ang magiging may bahay ng bahay na ito. Pero ang nanay ko, lagi niya akong sinasabihan na alamin ang aking lugar. tama. Hindi mo alam na patay na siya, di ba? Kung hindi niya nalaman ang tungkol sa akin at kay Marcus, at ipilit na sabihin sa iyo, nabubuhay pa sana siya. Kasalanan mo lahat. Puta, Kaya ang pagkamatay ni Mrs. Smith ay kasalanan din niya. Pero bahala na. Malapit nang matupad ang pangarap ko. Sinabi ni Marcus kapag wala ka na, ako na ang magiging may bahay ng bahay na ito. Pero masyado kang matigas para patayin. Ang aksidenteng kotse noong mga taon na nakaraan, hindi man lang kayang patayin ka. Ano? Ang aksidente na nagdulot sa akin ng pagkabulag 6 na buwan na ang nakaraan. Pinlano din nila iyon. Nagdusa ako ng mga dekada. Hindi na ako makapaghintay kahit isang segundo. Tapos ka na. Tigil. Anong ginagawa mo? Gusto ko siyang mawala. Wala na. Sinabi ko sa iyo, hindi pa oras. Kung lalagpasan mo ako muli, umalis ka rito. Dalawang scumbag na magkasabwat. Gusto talaga nila akong alisin sa eksena. Honey? Honey, ikaw ba iyon? Oo, ako to. Honey, bakit ka nandito sa itaas? Nasaan si Mia? Mia? Nagluluto siya sa baba. Honey, sobrang takot ko. Nanaginip ako ng masama kagabi. Pinangarap kong may nagustuhan kang iba. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Okay. Paano ko magagawa? Bukod sa iyo, wala nang iba. Hindi mo alam. Parang, kung may nakilala kang kasing sweet at kasing ganda ni Mia, hindi ka ba matutukso? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Mia ay katulong lang. Paano ako magkakagusto sa kanya? Ikaw ang lahat sa akin. Hindi siya makakapantay sa'yo. Biro lang.
Nag-o-overthink ako. Mula ngayon, ang ginawa ninyong dalawa sa akin at kay Mrs. Smith, babayaran ninyo lahat. Oh, honey, nagluto lang ako ng chicken soup para sa'yo. Tulungan kita pababa. Serena, ikaw ay puta. Paano mo ako napahiya? E di aalagaan kita. Mrs. Vance, dinala ko ang soup mo. Sinusubukan mo ba akong paso? Ikaw, Mahal, okay ka lang ba? Sobra na iyan. Mainit na mainit yan. At inihain mo sa kanya. Kung saktan mo siya, babayaran mo. Hindi naman mainit. Kung hindi mainit, inumin mo mismo. Pasensya na po, Mrs. Vance. Kukuha ako ng panibago. Sabi ko inumin mo. Bingi ka ba? Kung sinabi ni Mrs. Vance na inumin, iinumin mo. Umalis ka na. Kumuha ka ng panibagong bowl ng sopas para kay Mrs. Vance. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Bulagin naman siya. Wala namang nakikita. Bukod pa, sa harap pa ng asawa mo. Hindi ba mas exciting iyon? Ayaw mo bang subukan? Gusto mo exciting? Sige. Mahal, wala na ang anak mo. Hanggang kailan pababantayan mo itong bulag na babae? inagaw mo ang anak ko sa akin. Hindi ba sapat iyon? Ano? Si Chloe ay kinuha rin nila. Marcus, siya ay sarili mong anak. Inalis mo rin ang nanay ko? Kaya pantay na tayo. Iba ka talaga? Dalawang ahas. Babagsak kayong dalawa. Madali. Sa sandaling makuha ko ang kontrol sa kumpanya, haharapin ko siya noon. Ano ang plano mo? Kinuhaan ko siya ng insurance sa aksidente bago kami nagpakasal. Malapit na itong magumpisa. Kapag nawala na siya, makukuha ko ang 50 million na bayad. Itong gonggong ito, siya ay nagplano nito sa simula pa lang. 50 million. Tama iyan. 50 million. Hindi ba iyan sulit na hintayin? Sige, honey. Ano man ang sabihin mo? Hindi. Kapag nag-umpisa na ang polisiyang iyan, mapapahamak ako. Kailangan kong makahanap ng paraan. Mabilis. Honey, kailangan kong tumakbo sa opisina. May biglang dumating. Sige. Mag-ingat sa pagmamaneho ngayong gabi. Mia, samahan mo si Marcus palabas. Hindi na kailangan. Dapat siya ay manatili dito kasama mo. Gusto ko siyang kumuha ng ilang pulang bean cake mula sa panaderyang iyon sa Main Street. Si Mrs. Smith noon ay lagi akong binibilhan ng mga iyan. Matagal na akong hindi kumakain ng mga iyan. Siyempre, Mrs. Vance. Kukuha ako.
Tama. Ang telepono. Kailangan kong tumawag sa pulis. Ngayon. Peste. Sa lahat ng mga taon na ito, ako ay bulag. Hindi lang pinutol ni Marcos ang aking kontak sa labas ng mundo, kundi pati na rin ako ikinulong. Kailangan kong makahanap ng paraan. Ano ito? Ito. Ito ang damit ni Mrs. Smith. Ang telepono niya. Uwa. Ito na lahat ang ebidensya na kailangan ko laban kay Marcos. Mrs. Vance, ano ang ginagawa mo? Wow, wala. Kumukuha lang ng tubig. Hindi ba dapat kumuha ka ng isang bagay? Bakit ka bumalik? Kumukuha ako ng isang bagay para kay Marcos. Sige, bilisan mo. Tama, alis na ako. Bilisan, kailangan kong tumawag agad sa pulis. Hindi ba sinabi ko sa iyo na itapon ang mga bagay na iyon? Paano kung may makakita? Kawawa tayong dalawa. Yung bulag na matandang babae lang sa bahay. Ang bag na iyon ay nasa tabi niya mismo. Hindi man lang niya napansin. Mas mag-ingat tayo. At kunin ang telepono mula sa bag na iyon at itapon ng hiwalay. Telepono? Anong telepono? Ano ang sinabi mo? Bakit? Ano ang problema? Buisit, bumalik ka. Ngayon. Anong nangyayari? Anong nangyari? Sigurado ka bang inilagay ang bag sa tabi mismo ni Serena at hindi niya ito ginagalaw? Ako. Lintik, nawawala ang telepono ng matandang bruha. Sa tingin ko, kinuha ito ni Serena. Pero bulag si Serena. Kahit na kinuha niya ito, hindi naman malaking bagay, di ba? Tanga, paano mo nalaman kung talagang bulag siya o nagpapanggap? Paano kung nagpapanggap siya mula pa noong una? Ang mga laman ng teleponong iyon ay sapat para ibagsak tayong dalawa. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Plano ko na hayaan siyang mabuhay pa ng ilang araw. Pero hula ko, hindi na tayo makapaghintay. Lintik, patay na ang baterya. Nasaan ang charger? Tara, buksan. Magaling? I-lock mo ang pinto. Ano? Sige, gawin mo. Tumahimik ka. Teka, tingnan natin. Sino? Sino yan? Ako ito, mahal. Mahal, ikaw. Bakit ka bumalik? May naalala akong mahalaga. Kaya nagmadali akong bumalik. Kumusta? Mahal? Sino ang tinatawagan mo? Ako. Sinta,
bakit ka tumahimik? Sabi ko halos gumaling na ang binti ko. Buti naman at nag-check ka. Tay, kakabalik lang ni Marcus. Kausapin kita mamaya. Ingat ka. Mrs. Vance, hindi ba kayo bulag? Paano kayo gumagamit ng telepono? Anong ibig sabihin yan? Hindi ba ang mga telepono ngayon may voice call features lahat? Mahal, kasi matagal na kong hindi nakakausap ng pamilya ko. Hindi maganda ang kalagayan ng tatay ko. Tinitingnan ko lang siya. At ngayon, isang katulong ang magmamataas sa akin at magtatanong sa akin. Hindi ba sinabi ng doktor, hindi pa gumagaling ang mga mata mo, bawal ang screen time. Pero mahal, ang telepono mo ay nasa akin buong oras. Saan mo nakuha ito? Ito ang backup phone ko. Nasa drawer ko lang ito. Ano? May backup phone ka? Ano? May problema ba? Ang teleponong ito ay hindi sa nanay ko. Hindi nila mahanap ang phone. Babalik sila para kunin iyon. Hindi ko ito pwedeng itago. Dali, suriin muli ang kusina. Bulag na walang hiya. Labis ba akong nag-isip? Mahal, alam kong ayaw mong nakababad ako sa phone. Pero gusto ko lang tumawag sa tatay ko. Hindi naman iyon krimen, di ba? Pero kayong dalawa, bakit kayo sobrang tensyonado? Mahal, ako. Mia Smith, makinig ka sa akin. Wala ka kundi isang katulong. Ako, ang may bahay ng bahay na ito. Kung lalampas ka pa sa hangganan muli, itataboy kita agad. Naintindihan mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Baliw ka ba? Sinaktan niya ako ng higit isang beses na. Ako, Ahem. Mia, sobra kang lumampas sa hangganan kanina. Humingi ka ng tawad kay Mrs. Vance and G.A. Yan. Pasensya na, Mrs. Vance. Hindi na mauulit. patawarin mo ako. Dapat alam ng katulong ang kanyang lugar. Huwag mo nang guluhin si Mrs. Vance. Oh, naiintindihan ko. Mahal, kung gusto mong tumawag sa iba, sabihin mo lang sa akin. Subukan nating iwasan ang paggamit ng telepono. Bumalik lang ako para kumuha ng isang bagay. Kailangan ko pa ring pumunta sa opisina. Babalik ako pagkatapos. Sige, mahal. Gawin mo ang kailangan mo. Bulag na puta? Pinapakita mo kung sino ang mas mataas? Babayaran mo to. Mia Nench, Vance, handa na ang hapunan. Dahil hindi kita mailabas, papahirapan man lang kita. Lalasonin mo na naman ang pagkain ko. Yeah, gusto ko ng tubig. Kunin mo ako ng isang basong tubig. Bianji, Vance. Ang demanding. Vance. Eto na ang tubig mo. Sige, salamat. Kumain ka na kasama ko. Anong nangyayari? Hindi ba nila sinabi na ang laxative na ito ay agad nagagana? Muntik na siyang matapos kumain at wala pa ring nangyayari.
Sige, sirain mo ang bituka mo. Gini, Bangs? Anong problema? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo sumasakit lang ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Ano bang nangyayari? Nagkalito ba ako sa dalawang mangkok? Imposible. Oh hindi, oh hindi. Mrs. Vance, tapos ka na? Kailangan ko nang umalis? Mia, sandali lang. Malapit na. Solak sa tibes pala. Kung ganon, hindi ako lalabas. Ikaw na magtiis? Mrs. Vance, pakilabas na po. Ako, hindi ko na kaya. Lalabas na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Talagang hindi ko na kaya. Mia, Ikaw. buti nga sa'yo. Mia, okay ka lang. Ha? Anong amoy yan? Hindi ka ba nag-flush? Problema lang sa tiyan. Nakatsamba na naman ang bulag na babaeng yan. Nakakainis. Sa pagkakataong ito, ipapakiusap mo sa akin ang awa. Bulag ka, puta! Ikaw ang may gusto nito. Mrs. Vance, nasunog ako. Pwede mo bang patayin ang kalan? Sige, huwag kang gumalaw. Tutulungan kita. Ah, Mia, anong problema? Mrs. Vance, tulungan mo ako. Pakiusap. Puta ito. Tingnan natin kung anong kalokohan gagawin mo. Tanga. Ang mababaw na daya. Mia, pupunta na ako. Anong nangyari? Mrs. Vance, ingat ka sa paglalakad. Ako, nasunog ko lang ang sarili ko. Malala ba? Tatawag ba ako ng ambulansya? Hindi, Mrs. Vance. Kamay ko lang. Pero pakipatay na lang ang kalan para sa akin. Banlawan agad sa malamig na tubig. Ako na ang mag-alaga ng kalan. Mag-ingat. Huwag mo ring sunugin ang sarili mo. Sandali. Itaas ng kaunti ang paa mo. Tama. Tumapak ka na? Buti nga sa'yo. Mia. Mia, anong problema? Ginawa mo iyon ng kusa. Mia, ano ang pinagsasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin ng kusa? Nagkukunwari ka pa, ha? Ikaw! Anong nangyayari? Ginoo? Ikaw. Tingnan mo ang braso ko. Ito. Paano ito nangyari? Siya iyon.
Ginawa niya ito sa akin. Mia, paano mo ako masisisi? Bulag ako. Hindi ka bulag. Hindi ka talaga bulag. Nagkukunwari ka lang. Oo, siguradong nagkukunwari ka lang. Hindi siya bulag. Nakikita niya ang lahat. Sinunog niya ako ng kusa. Naghihiganti lang siya sa akin. Sige, kumalma ka. Dahan-dahan lang. Mahal? Totoo ba? Mas maganda na ang mata mo? Kita mo? Hindi niya ito itinatanggi. Nagkukunwari siya. Nagkukunwari siya sa buong panahon. Mahal, pasensya na. Umamin ka. Kaya sa wakas inamin mong nakakakita ka, ha? Kaya sabihin mo sa akin, kailan ka nagsimulang makakita? Mahal, ikaw. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ako magpapanggap na bulag? Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin sa pasensya kanina? Noong sinabi kong pasensya, sa iyo ko yun sinabi. Dahil ako ang aksidenteng nakasakit sa iyo. Pero hindi ko sinasadya. Bulag lang akong babae. Kahit gusto ko, hindi ko magagawa. Paano mo nasabi na naghihiganti ako? Hindi. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Maliwanag na nakakakita ka na ngayon. Ginagantihan mo ako. Tama na. Nagpaliwanag na si Serena. Aksidente kanyang nasaktan. Huwag mo siyang sisihin. Pero ikaw? Isang katulong na pabaya? Bakit mo iniwan ang kalderong may kumukulong tubig sa tabi ng pinto? Kikayo. Tara na, humingi ka ng tawad kay Mrs. Vance. Ipagamot mo ang paso mo. Ano? Humingi ng tawad? Siya ang nanakit sa akin. Ako ang nasunog. Bakit ako hihingi ng tawad? Mia, kailan ka naging ganito? Palagi mong sinasabi na naghihiganti ako, pero wala naman tayong alitan. Bakit ako maghihiganti? Maliban kung may ginawa kang bagay na ikinakonsensya mo? O baka nakikipagtalik ka sa asawa ko? Iyan ba ang dahilan kung bakit sobrang takot kang maghiganti ako? Mahal, huwag mong masyadong isipin. Bakit mo ba inaaway ang katulong? Mahal, kanina, sobra akong natakot. Buti na lang hindi ikaw ang nasaktan. Pero si Mia ay mukhang malubha ang sugat. Paano kung dito ka na lang? At ako na ang maghahatid sa kanya sa ospital. Okay lang ako. Dalhin mo si Mia sa ospital. Hindi ba kita binalaan na huwag kang gumawa ng gulo? Kung hindi mo siya pinatibag, masasaktan ka ba? Pero nagpapanggap siyang bulag. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sinabi ko bang hindi ako naniniwala sa iyo? Pero narinig mo ang paliwanag niya. Wala tayong ebidensya na siya ay nagpapanggap, di ba? Siye, kung siya ba ay talagang bulag o hindi, hahanap ako ng paraan para subukan siya. Mahal, hulaan mo kung sino ang dinala ko? Siya. Bakit niya dinala ang tatay ko? Serena, narinig ko na miss mo ang tatay mo. Tatay, Serena, kamusta ka? mabuti. Alam mo, kailangan kong pasalamatan si Marcus. Simula nang mabulag si Serena, hindi lang siya ang inalagaan mo, kundi pinatakbo mo rin ng perpekto ang kumpanya ni Serena. Talagang pinapakalma nito kaming mga magulang. Tatay, ambot mo naman. Tungkulin ko lang. Anong kalokohan ang ginagawa ng scumbag na ito? At itong binibini, ikaw ba ang katulong ng bahay na ito? Opo, Mr. Vance. Ako.
Isang katulong na walang modo? Sino ang nag-utos sa iyo na umupo rito at nakaupo ng napakalapit kay Marcos? Akala mo ba bulag din ako? Ikaw, Ang tagal na ng tatay ko rito at hindi ka man lang naglabas ng prutas. Umalis ka. ako, Ano pang tinitigil mo diyan? Umalis na. Tatay, huwag kang magalit. Sina Mia at Lanlan ay talagang magkasundo. Tinatrato namin siya bilang pamilya, kaya Siyempre, pinagkakatiwalaan kita. Pero ang isang katulong ay katulong pa rin. matandang manyak, mamahiya sa akin? Lumayas ka. Tatay, Tatay, paano mo masasabi yan? Si Mia ay maaaring katulong, pero siya rin ang matalik kong kaibigan. Hindi kita hahayaang siraan siya. Sige, sige. Napagsalitaan kita ng wala sa oras. Tatay, pasensya na. Hindi dapat kita idinamay dito. Tatay, hayaan mong sagutin ko itong tawag. Kayo na lang mag-usap. Malinaw na pinigilan niya ako kanina. Ibig sabihin, nakakakita siya. Bakit mo ko pinigilan na ilantad siya? Pababain mo ang boses mo. Alam ko, nagdududa na rin ako ngayon. Pero nakalusot siya sa pagsasalita. Ano ang magagawa mo? Kaya hayaan na lang natin? Huwag kang mag-panic. May plano pa ako. Palihim akong nag-set up ng camera sa sala kahapon. Ngayong wala tayong dalawa, kung may sasabihin siya sa tatay niya na hindi niya dapat, na nagpapatunay na nagkukunwari lang talaga siya. Babe, ang talino mo! oh Serena, Sa tingin ko, magaling. Baka hayaan si Marcos, umalis na sila, kunin ang kumpanya. Ang pagkakataon ko para sabihin kay tatay. kung tutuusin, Hindi. Taray, Kung ibibigay ko kay Marcos, tapos na. Buwisit. Nagkukunwari talaga siya. Serena, ikaw, mga mata mo, Hindi. May mali. Mga G, go. Kapag umaalis sila, ikinukulong nila ako sa bahay. Ngayon ay naglakas loob sila na iwan akong kasama ng tatay ko. Serena, ano ang problema? Anong nangyayari? ang bulag na ga? Sa wakas nagpakita na ng tunay na kulay. Ano? Ano pa ang hinihintay mo? Alisin mo na sila ngayon. teka, tingnan natin ng kaunti pa. Tatay. Sinabi ko, hindi mo pa pwedeng ibigay ang kumpanya. Ang kumpanya ay mayroon pang ilang mga high-risk na proyekto na pending. Kung papalitan mo ang legal na kinatawan ngayon, iisipin ng mga kasosyo na patay na ang ating mga proyekto. Maghanap sila ng masisisi at bawiin ang kanilang pondo. Bilyong piso ang lugi ay isisi lahat kay Marcos. Masisira siya. Tatay, hindi mo pwedeng isakripisyo ang asawa ko. Oh, tama. Hindi ko naisip yun. Plano ko na iyon. Pagkatapos ng mga proyekto, ibibigay ko ang kumpanya sa kanya. Tiyak na nakita niya ang camera mo. Nag-a-acting lang siya. Go ka. Manahimik ka. Marcos, huwag kang masyadong sigurado sa sarili mo. Isipin mo yan. Kamakailan. Hindi ba kahina-hinala ang kilos niya? Huwag mong isipin na ikaw lang ang mangangaso. Sino ang nakakaalam? Baka itinuturing ka na niyang biktima. Tama ka. Hindi tayo dapat masyadong sigurado. Kaya ngayong gabi, tapusin na natin ito.
Mahal, bakit umalis na naman si tatay? Hindi ba siya pwedeng magtagal ng ilang araw? Kalimutan mo na. Kakapahinga lang ng tatay ko. Ayaw ko siyang mag-aksaya ng oras sa akin. Kaya habang nasa trabaho ka ngayon, pinalipad ko siya. Hayaan siyang pumunta sa ibang bansa ng ilang araw. Totoo. Naghirap siya sa buong buhay niya. Deserve niyang magsaya. Marcus, naiisip mo ba kung gaano kasuka ang peking kilos mo? Mahal, may kontrata ng kumpanya dito. Kailangan mong pirmahan. Yan lang ang kaya mo. Akala mo sapat na yan para kunin ang kumpanya ko. Marcus, masyado mo akong minamaliit. Mahal, anong kontrata yan? Ito ay galing sa dati na donasyon ng kumpanya sa Red Cross. Itong donasyong ito, ikaw ang may sabi na ako ang bahala. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Ngayon, kailangan lang ang pirma mo. Talaga, mahal? Ang galing. Tingnan mo, kahit wala tayong ginawang masama. Ang mabubuting gawa ay dapat pa rin gawin. Iniisip ko nga, kapag tumanda na tayo, dapat nating ibigay lahat. Ano sa tingin mo? See it. Bahala na, kumpanya mo naman ito. Ikaw ang masusunod. Biro lang. Tingnan mo kung gaano kakabado. Ay, pasensya na, mahal. Nahulog ko. Mahal, ako. Nagkamali ba ako sa kontrata? Okay lang. Hindi naman malaking bagay. Bakit ka nakatayo diyan? Linisin mo ito. Mahal. Pwede pa bang gamitin ang kontrata? Hindi na ito maganda. Gagawa ako ng bago bukas. Si. Ngayon makikita mo kaya ng bulag na babaeng iyon, ha? Sa tingin mo pa ba hindi siya nagpapanggap? Kung wala na siya, ikaw ba ang magmamana ng lahat? Sa sitwasyon ngayon, kung gumawa na siya ng testamento, natatakot akong hindi ako makakakuha ng kahit isang sentimo. Ano? Hindi mo ba kinuha ang 50 milyong insurance policy para sa kanya? Kung magkaroon siya ng aksidente, kahit wala ang kumpanya niya, makukuha pa rin natin ang 50 million. 50 million. Hindi ba sapat iyon? 50 million? Sulit ba talaga ang panganib para sa atin? Sa tingin ko, oo. Sapat na ang 10 milyon para makaalis tayo rito. Kung ganoon, alisin natin siya. Pasensya na, Chloe. Isang buwan na mula nang umalis ka. Pero hindi ka kayang puntahan ni Mommy. Lahat dahil sa halimaw na iyon. Ipaghihiganti ka ni Mommy. Mahal, ngayon ay isang buwan na mula nang iwan tayo ni Chloe at magaan ang trabaho ngayong hapon, kaya hayaan mo akong isama ka upang makita siya. Talagang inalok niya akong isama upang makita si Chloe. Hindi niya ako pinapayagang lumabas ng bahay. Mahal, ano ang problema? Ayaw mo bang pumunta? Oo, gusto ko. Siyempre gusto ko. Sige, umalis na tayo ngayon. Isasama ko si Mrs. Vance. Manatili ka at maghanda ng hapunan. Sige. Hihintayin kitang makabalik. Chloe, ipaghihiganti ka ni Mommy. Huwag kang umiyak, mahal. Ang ganda ng hangin dito. Hayaan mo akong ihatid ka ng kaunti. Mahal, nasaan tayo? Nasa parke tayo. Ang ganda ng tanawin.
Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit niya ako niloko? Ito ay halatang. Mahal, mahal, pulis po, kailangan kong magulat ng aksidente. Ang asawa ko ay nahulog sa bangin. Mangyaring magpadala ng tulong ngayon. Bilisan mo, pakiusap. Mia, masama ito. Ang asawa ko ay nadulas at nahulog sa bangin. Paano nangyari ito? Tinawagan mo ba ang pulis? Nagawa ko na. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Para sa... Manatiling kalmado. Pupunta ako dyan agad. Tatlong araw na ang lumipas. Hindi pa nila nahahanap ang bangkay. Sa tingin mo, wala na siya talaga? Huwag mag-alala, hindi siya marunong lumangoy. At saka, malalim ang bahaging iyon ng ilog. Hindi na siya babalik. Talagang hindi ka pinag-aalinlanganan ng mga pulis? Nagluluksa siya. Siya mismo ay nadulas at nahulog. Wala akong kinalaman. Sino kaya ang kumakatok ngayon? Bahala na. Teka, paano kung pulis yun? Tingnan mo. Mahal? Ikaw ba iyan? Mahal, paano? Paano ka nakabalik? Mahal. Mahal. Sa wakas nakikita na kita. Bumalik ka. Yan lang ang mahalaga. Anong nangyayari? Alam ba niya? Itinulak ko siya sa ilog? Nagpapabobo ba siya? Nagulat ka, Marcus? Ako, Serena, hindi dapat mamatay. Paano? Paano ka nakabalik? Tao ka ba? O multo? Ikaw ba yan, Mia? Siyempre tao ako. Bumalik na ako. Ano? Anong nangyayari? Mahal, ako, talagang hindi namin inaasahan na magpapakita ka. Pero basta, buhay ka. Yan ang mahalaga. Basta, hinahanap ka pa ng pulis. Kaya ano ba talaga? Okay lang, pumunta na ako sa istasyon ng pulis. Mahal, kailan? Kailan ka pumunta doon? Oo. Bago ako bumalik. Tapos, paano ka nakabalik mag-isa? May nagbalik sa akin, syempre. Mahal, ikaw. Talaga bang hindi mo naaalala ang nangyari bago ka nahulog sa ilog? Nang magising ako, wala akong maalala. Wala akong maalala. Ang alam ko lang ay may nagligtas sa akin. Ang mabait na taong nagligtas sa akin, dinala niya ako sa kanyang bahay. Inalagaan niya ako ng 2 araw. Doon ko unti-unting naalala. Gusto kong umuwi agad, pero alam niyang hindi ako makakita, at nag-aalala siya sa akin. Kaya dinala muna niya ako sa istasyon. Sinabi sa akin ng pulis na nadulas ako at nahulog sa ilog. Sandali, bakit hindi kanya dinala agad sa pulis? Dahil ayaw ko. Isipin mo, mahal. Nagka-amnesia ako noon. Natakot ako. Ayaw kong pumunta kahit saan. Naawa siya sa akin. Kaya niya ako pinatuloy. Talagang kailangan natin siyang pasalamatan, mahal. Kaya iyong taong iyon, ang naghatid sa iyo ngayon? Uwa. Iniwan niya ako sa pintuan at umalis. Mahal, talaga bang hindi mo naaalala ang nangyari bago ka nahulog? Sinabi sa akin ng pulis na dinala mo ako para makita ang anak natin noong araw na iyon. At saka, Ayos lang. Ayos lang. syempre ayos lang ako. Ikaw, Marcus, ang may problema. Ma'am, tiyak na gutom ka. Gagawa ako ng makakain mo. Mahal, umupo ka. Kukuha ako ng tubig para sa iyo.
Buisit. Hindi ako makapaniwalang nakaligtas siya. Naniniwala ka ba talaga sa sinabi niya? Hindi rin ako. Pero kakaiba. Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Hindi mo ba masabing masamang kasinungalingan iyon? Isang saglit, sabi niya na wala ang alaala niya. Sa susunod, sabi niya na aalala niya ang lahat. Paano siya nakaalala lamang na itinulak mo siya sa ilog? Halatang nagpapakatanga siya, parang nagkunwari siyang bulag. Babaan mo ang boses mo. Kumalma ka. Binabalaan kita, huwag kang maniwala sa mga daya niya. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Sino? Sino ka? Bakit mo ako iniligtas? Kumain ka na. Kakaibang tanong yan. Bilang isang ordinaryong tao, makakita ng nalulunod, hindi ba dapat ko silang iligtas? Talagang hindi ka mukhang ordinaryong tao. Sino ka ba talaga? Kumpara sa'yo, Serena, ordinaryong tao lang ako. Ikaw, kilala mo talaga ako. Serena, ipinanganak noong 1991, PhD mula sa Cambridge, nanalo sa Miss Chinese Pageant, Top 10 Outstanding Youth, tagapagtatag ng Vance Group, ika-40 sa Global Women's Rich List. Ang galing naman ng track record mo. Kilala kita. Kakaiba ba yun? Hindi lang yun. Tiyak na marami ka pang alam. Sino ka? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, may dalawa tayong parehong kaaway. Marcus, Mia. Eksakto. Ikaw, ano bang laban mo sa kanila? Wala kang pakialam. Hindi mo na kailangang malaman. Ano pa ang alam mo? Alam ko na gusto kang patayin ni Marcus. Alam ko ring pinatay ni Marcus ang katulong mo. Alam ko pa na. Pati ang pagkamatay ng anak mo ay may kinalaman sa kanilang dalawa. Pero aminin ko, matalino ka talaga. Kung hindi, hindi ka sana nagtagal. Anong ibig mong sabihin? Nakakakita ka na ng malinaw, pero nagpapanggap ka pa ring bulag. Hindi mo lang niloko silang dalawa, pati ako, ngayon ko lang nalaman. Ayos na ang mga mata mo ngayon, pero dapat mo ring malaman hindi ka pwedeng magpanggap magpakailanman. Dahil maaga o huli, malalaman nila. Kaya sinusubukan mo lang ako. Nagtataka ako kung paano mo to nalalaman lahat. Para makapaghiganti, kailangan mong maging handa. Kaya, iniligtas mo ako bilang bahagi ng plano mong paghihiganti. Paano ko ba sasabihin? Noong una, hindi. Pero ngayon, pinag-iisipan ko na. Hindi ko maintindihan. Ang buhay o kamatayan mo ay wala sa akin. Pero noong araw na iyon, sinusundan ko si Marcus at nakita ko siyang itinulak ka sa ilog. Kaya gumising ang konsensya ko at hinila kita palabas. Siyempre, kahit sino pa man. Basta nakita ko, ililigtas ko sila. Dapat kitang pasalamatan sa pagligtas mo sa akin. Pero hindi mo kailangang magkunwaring mabuting tao sa harap ko. Tama ka. Hindi ako mabuting tao. Pero hindi rin ako masamang tao. Ang masamang tao ay hindi ka ililigtas. Kung gusto mo ng pasasalamat ko, simple lang, sabihin mo lang ang halaga. Kung gusto mo ng paghihiganti, mas simple pa iyon. Sumama ka sa akin sa istasyon ng pulis. Ikaw ang magiging saksi. Saksihan mo na sinubukan akong patayin ni Marcos. Hindi siya makakatakas. Ginagawa mong masyadong simple. Inayos na ni Marcus na magmukhang nagpakamatay ka. Kahit may testimonya ako. Basta itanggi ni Marcus, mahirapan ang mga pulis na mapapunta siya. Kahit umamin siya, si Mia Smith. Titingin ka lang ba na makatakas siya sa hustisya? Basta maparusahan si Marcus. Tungkol kay Mia Smith, marami akong paraan para harapin siya. Pag-isipan mo,
Kung aalis ka ngayon, sa pinakamaganda, mapaparusahan mo lang si Marcos. Pero huwag mong kalimutan, ang talagang pumatay sa anak mo ay si Mia Smith. Iyon ay sarili mong anak. Ipinanganak mo siya. Talaga bang hahayaan mo na makatakas ang pumatay sa anak mo? Ano ang gusto mong gawin ko? Magtulungan tayo. May paraan ako para harapin sila. Marcus, Mia Smith, kailangan mong bayaran ang halaga para sa pagkamatay ng anak ko. Mahal, mahangin sa balkonahe. Tulungan kita sa loob. Mahal, tinawagan ako ng pulis. Masaya sila na nasa bahay ka. Pero nakaligtas ka sa pagkakataong ito, kaya kailangan mong pasalamatan ang mabuting Samaritano na sumagip sa iyo. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung saan siya nakatira? Pupuntahan ko siya para magpasalamat ng personal. Kalimutan mo na, hinatid niya ako kanina. Inimbitahan ko siya sa loob. Pero talagang tumanggi siya. Hindi iyon pwede. Siya ang nagligtas sa buhay mo. Kailangan natin siyang pasalamatan ng maayos. Pero, Hindi ko rin alam kung saan siya nakatira. ano? Wala ring contact info? Wala. Mahal, susubukan kong tingnan kung makikita ko siya. Kahit mahanap mo siya, ano ang gagawin mo? Hindi niya sasabihin sa iyo kung nasaan ang tinatawag na mabuting Samaritano. Hindi ba dahil natatakot siyang malantad ang kanyang mga kasinungalingan? Marcus, babayaran mo ang lahat ng ito. Ikaw, paano ka nakapasok? Ang kandado mo ay pwedeng ikulong ka. Pero hindi ako nito mapipigilan. Pero hindi ka pwedeng bigla na lang pumasok sa kalagitnaan ng gabi. Paano kung bumalik sina Marcus at Mia? Mag-relax ka, nagsasaya sila sa bar, hindi sila babalik saglit. Ito, ano ito? Ito ay kamera na ini-install ni Marcus. Sinisilipan ka niya. Buti na lang hindi ka nagkamali. Kaya ano pang hinihintay mo? Alisin mo na ang kamera. Hindi natin ito pwedeng tanggalin. Ang pagtanggal nito ay magbibigay sa kanya ng palatandaan. Kakahack ko lang sa kamera na ito. Pwedeng panoorin ka ni Marcus, ngayon pwedeng mo itong gamitin para bantayan siya. At saka, tutulungan kitang mag-install ng mga kamera sa iba pang mga kwarto. Kunin mo itong telepono, mula ngayon, mababantayan mo lahat sa villa. At isa pa, Mula ngayon, sa sala. kailangan mo pang magkunwaring bulag. Huwag mong ibaba ang iyong bantay, huwag mong hayaang malaman ni Marcus sa pamamagitan ng mga kamera. Sandali, nung pumasok ka kanina, hindi ba nakita ka ni Marcus sa kamera? Huwag kang mag-alala. Pinutol ko ang internet mo bago ako dumating. Hindi na makikita ni Marcus ang surveillance footage ngayon. Natakot ako. Siya nga pala, mula ngayon, pwede ko bang gamitin ang teleponong ito para makipag-ugnayan sa iyo? Siyempre, pero kailangan mong itago ng maayos ang telepono. Huwag mong hayaang mahanap ito ni Marcus. Marcus, anong masamang bagay ang ginawa niya? Na gusto mong maghiganti sa kanya ng labis? Hindi pa oras. Sinasabi ko sa iyo, malalaman mo mamaya. Kaya ano ang susunod mong plano? Ngayon na ang oras para sabihin sa akin, tama? Malaki ang utang ni Mia sa loan shark. Oo, lagi siyang sugarol. Hindi mo lang alam.
Saan nanggaling ang kontratang ito? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Pero garantisado kung totoo ito. At kung maayos ang lahat, may nangungulekta na sa kanya. Ano ang plano mo? Gusto ni Mia bayaran ng utang, pero wala siyang pera. Sino ang dapat niyang hinga ng pera? Marcos, Eksakto. Pero magbibigay ba si Marcos ng ganoong kalaking pera sa kanya? kilala ko si Marcos. Hindi siya magbibigay. Tama iyan. Gagamitin natin iyan sa ating kalamangan. Una, pag-aaway-awayin natin sila. Siyempre, kailangan ko ang tulong mo. Ano ang dapat kong gawin? Ano na naman? Huwag ka lang uminom. Magsalita ka. Paano ko malalaman? Ano ang gagawin natin? Tumigil ka sa pagtatanong. Galit ako. Kasalanan mo ito. Kung kumilos ka ng mas maaga, patay na siya ngayon. Wala akong pakialam. Alamin mo. Hindi natin siya maaaring hawakan saglit. Nawala lang siya ng ilang araw at bumalik. Kung may mangyari muli sa kanya, paano ko iyon ipapaliwanag? Ano? Sasabihin ko sa pulis na tumakas siya? Bakit hindi? Kakamatay lang ng anak niya. Hindi niya kinaya. Hindi ba normal ang tumakas? Sira ba ang ulo mo? Akala mo ba ang pulis ay kasing tanga mo? Maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi ito ang oras. Pero ayaw ko nang maghintay. Huwag mo akong ganyanin. Hindi makapaghintay? Umalis ka na. Binlock ako ng babaeng iyon, hindi ba? Magbayad ka bukas o papatayin kita? Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? Wala. Spam lang. May kalandian ka bang ibang lalaki? Patingin ng phone mo. Ano ang makikita doon? Sinabi ko na spam iyon. Tama na ang kalokohan. Bilisan mo. Gusto mong mamatay? Paano nangyari ito? Anong nangyayari? Hindi ko alam kung bakit. Biglang nag-disconnect ang home surveillance. Nawalan ba ng internet? Paano ito biglang naputol? Baka nalaman ni Serena? Kate, paano malalaman ng isang bulag na puta? Kate, Paano kung nagpapanggap lang siyang bulag? bilisan mo, balikan, at tingnan. Ano na naman ito? Huwag kang masyadong mabigla sa sasabihin ko. Namatay na ako dati. Ano pa bang makakapagpabigla sa akin? Yan ang ebidensyang video ni Marcos na pumatay sa iyong kasambahay. Ano? Huwag kang magdrama. Umupo ka. Dahil may ebidensya ka na si Marcos ay pumatay ng tao, bakit hindi mo ito ibigay sa pulis? Sabi ko sa iyo, hindi ko siya hahayaang makalusot. At hindi ko rin hahayaang makalusot si Mia Smith. Ikaw, hindi ka makatarungan. Ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan nilang magbayad ng dugo. Saan mo nakuha ang ebidensyang ito? Hindi mo na kailangang malaman iyon. Noong inaayos ang bahay mo, naglagay sila ng mga kamera sa sala, at noong pinatay ni Marcos ang katulong mo, ito ay isang krimen ng pagseselos, walang komplikado. Hindi niya naisip na patayin muna ang mga kamera. Tinanggal niya ang mga kamera, at binura pa ang video. Pero nabawi ko pa rin ito. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Pagkatapos tanggalin ni Marcos ang mga kamera, itinapon niya lang ang mga ito sa basurahan, kinuha ko sila. Ganoon lang kasimple. Ano ang inaasahan mo? Akala mo ba matalino si Marcos? Kaya, siguradong nakatambay ka sa bahay ko ng matagal, tama? Hindi, sa totoo lang, 3 araw pagkatapos mamatay ang katulong mo, natagpuan ko si Marcos. Nagkataon lang na nakasalubong ko siya noong araw na iyon na lumalabas ng patago na may dalang bag ng basura. Ako ay isang mapanghinalang tao, kaya hinalungkat ko ang basura niya. Talagang nakakatakot ka. Gayunpaman, sa tingin ko, ang ebidensyang ito ay dapat ibigay sa pulisya. Pag-isipan mo muna bago ka magdesisyon. Bakit? Ang ebidensya mo ay sapat upang mahatulan ng kamatayan si Marcos. Hindi ba iyon sapat? Siyempre hindi. Noong nasa bahay mo ako, pumayag ako makipagtulungan dahil nag-aalala ako na walang sapat na ebidensya para mahatulan si Marcos.
Pero ngayon, nasa harapan na natin ang ebidensya. Si Marcus ay parang patay na. Ano pa ang gusto mo? Ano ang problema? Naku, maagang bumalik si Marcus. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Lakad na ngayon. Hindi mo pa ako sinasagot. Kailangan mong magdesisyon ngayon. Tutulungan mo ba ako o hindi? Desisyonan ang ano? Desisyonan na umalis dito? Hindi. Kailangan ko ng desisyon mo. Ikaw at ako. Bakit ang bilis mo? Kahit magkunwari siyang bulag, ano ang magagawa mo sa kanya? Tumahimik ka. Hindi mo ba gusto ng paghihiganti para sa anak mo? Pag-iisipan ko muna. Kalimutan mo na. Magkunwari kang wala ako dito ngayon. At hindi na ako babalik kailanman. Bumalik na sila. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Hawakan mo ang ebidensya. Sasabihin ko sa iyo ang gagawin. Huwag mong kalimutan na may utang ka sa akin ng buhay mo. Kailangan mo akong tulungan. Mahal, ikaw ba yan? Bakit ang tagal mo? Kagagaling ko lang sa trabaho. Pagod ka na yata, mahal. Mahal, hindi ba may narinig akong may kausap? Paano naman? Ako lang ang nasa bahay. Baka nagkamali ka ng dinig. Talaga? Pero rinig na rinig ko. Tignan natin kung saan ka nagtatago. Baka nagkamali ako ng dinig? Ano ang gagawin natin, Mia Smith? Huwag mong sabihin na natagpuan nila si Julian. Mahal, ang tagal mong umuwi. Siguradong gutom ka na. Mia, natutulog ka ba? Mia. Ano ang problema, ma'am? Gutom ang asawa ko. Pwede kang magluto ng pagkain? Sige, ma'am. Baba ako agad. Hindi mo siya natagpuan? Malinaw kong narinig ang ingay. Wala akong nakitang kahit ano. Ikaw na pokpok, babayaran mo ito. Pupuntahan kita bukas. Kalimutan mo na. Kailangan ko siyang hanapin. Mahal, inaantok na ako. Matutulog na ako. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka rin, okay? Hayaan mo akong tulungan ka sa pag-akyat. Hindi na kailangan, mahal. Kaya ko nang umakyat mag-isa. Bakit ka sumisigaw? Hindi ka ba nag-aalala na baka may makarinig sa atin?
Bakit nandito ka pa at hinihintay ako? Bakit mo ako hinihintay? Bilisan mo, humanap ka ng paraan para makaalis dito. Siya. Ano ngayon? May umaakyat. May umaakyat. Bakit hindi ko narinig? Huwag ka lang dyan tumayo. Bilisan mo. Humiga ka. Ikaw. Sino? Sinong pumapasok? Ako ito. Mahal. Narinig kitang tumawag kanina. Akala ko may nangyari sa'yo. Ayos lang ako. Nasagi lang sa cabinet. Buti naman. Mauna ka nang magpahinga. Mahal. Aakyat ako. Sandali lang. Ikaw. May iba pa ba? Makikipag-ugnayan ako kung kailangan kita. Aalis na ako. Hoy, teka. May taong kasing astig mo na nahihiya? Hindi. May tao talaga sa bahay. Sumusumpa ako. May narinig ako. Nasuri ko na ang itaas. Walang tao. Baka nag-iisip lang tayo ng sobra. Anong problema mo? Hindi ba't ikaw ay laging kahina-hinala? Bakit bigla mo akong ginagaanan ng loob? Well, ang pagiging paranoid palagi ay hindi rin maganda. Tigilan mo na ang sobrang pag-iisip. Gusto kita. Umalis ka. Wala ako sa mood ngayon. Sinong nagte-text sa'yo muli? Pakita mo. Ibalik mo, pakiusap, ibalik mo. Ay, tingnan mo kung sino ang nakukuha ang nararapat sa kanila, mga gago. Nagsugal ka na naman? Ako? Hindi. Hindi ako. Talagang hindi ako. Eh ano ito? Bakit may utang ka na naman ng 400,000 dolyar? Galing yan dati. Ako. Hindi ako nangahas sabihin sa'yo. Baliw. Sinabi mo sa akin last time na nabayaran mo na lahat ng utang. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. 100,000 dolyar lang ang utang ko dati. Pero dahil hindi ko ito nabayaran, ang compound interest ay ginawa itong 400,000 dolyar. Pakiusap, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Kung hindi ko mabayaran ang perang ito, papatayin nila ako sa pambubugbog. 400,000 dolyar lang naman. Para sa'yo, hindi naman malaki. Pakiusap. Tulungan mo ako, okay? Hindi malaki ang 400,000 dolyar? Bakit kita tutulungan? Dahil sa mga taong pinagsamahan natin, tulungan mo ako. Anong feelings? Akala mo ba totoo akong nagmamahal sa'yo? Marcus, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi malaki ang 400,000 dolyar. Hintayin mo mamatay ang bulag na paniki. Ang accident insurance niya ay magbabayad ng 10 milyong dolyar. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng parte para mabayaran mo ang utang mo. Pero sa ngayon, kalimutan mo na. Walang paraan na magbabayad ako ng perang ito. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Uy, bumalik ka na ba? Alam ni Marcus ang utang ni Mia Smith. Nag-away na sila. Mabuti, oras na para simulan ng plano. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kayong mga tao. Sino kayo? Puta, napakaraming text na pinadala ko sa'yo. Hindi mo ba nakita? Hindi kita kilala. Si Frankie ang nagpadala sa akin. Nakalimutan mo bang umutang ka ng pera sa kanya? Ako po. Hindi ko nakalimutan. Bigyan mo lang ako ng mas maraming oras. Halos kalahating taon na. Gaano pa ba tayo maghihintay? Kung hindi ka makabayad, Eh di samahan mo ang mga lalaki. paano kung bawasan natin ng 100 dolyar bawat pagkakataon? Hahaha. 2 araw. Bigyan mo lang ako ng 2 araw. Ipinapangako ko na babayaran ko ito. Babalik ako sa loob ng 2 araw. Alam mo kung ano ang mangyayari kung hindi namin makuha ang pera. Tara na, mga lalaki.
ikaw ang bahala. Mia, nakabalik ka na ba? Ginang, kagaling ko lang sa grocery. Uy, Mia, pwede mo ba akong tulungan? Ano iyon? Ginang, ihatid ko muna kayo sa study. Mia, nasa safe ang singsing pangkasal ko. Ibibigay ko sa iyo ang code. Pwede mo ba itong kunin para sa akin? Ginang, sigurado po ba kayo dito? Sigurado ka bang gusto mong malaman ko ang code? Pamilya tayo. Pinagkakatiwalaan kita. Ayos lang. Sige, kukunin ko para sa iyo. Ang code ay 93668. Mia, nabuksan mo na ba? Oo, nabuksan ko. Ginang, hinahanap ko ang singsing. Ginang, ito ba ang kahon ng singsing na Bulgari? Oo, iyon nga. Malapit na ang anniversary namin ni Marcus. Isusuot ko itong singsing. Salamat, Mia. Walang anuman. Malapit na magsimula ang palabas. Ang lakas ng loob mong nakawin ng pera ko? Patay ka. Papunta na pabalik si Marcos. Sundin ang plano. Marcos, kung hindi mo ibibigay ang pera, kukunin ko ang pera ng asawa mo. Bakit niya ibinalik? Ano ngayon? Ang galing. Muntik nang masira ang plano. Hindi mo sinira ang ganyang mahalagang bentahe laban kay Marcos? Sige, gagawin ko na. Nasa pinto na si Marcus. Mahal, ikaw ba yan? Bumalik ka na. Kukuha lang ng gamit. Bakit? Bakit ka bumalik? Bastos, paano mo nagawang nakawin ng pera ko? Patay ka. Linte, akala mo okay lang nakawin ng pera ko? Walang hiya. Pakiusap. Ibigay mo na sa akin ang pera. Hindi ko sinadyang nakawin ang pera mo. Sila yon. Pinilit nila ako ng sobra. Kung hindi ko mabayaran ang perang ito, papatayin nila ako sa pambubugbog. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Umalis ka na. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Wala akong pagpipilian. Ituring mo na lang na utang mula sa iyo, okay? Pautang sa isang sugarol na katulad mo? Sino ka ba sa tingin mo? Karapat-dapat bang pautangin kita ng $1,000,000? Sumusumpa ako. Hindi na ako magsusugal habang buhay. Ilang beses ka nang sumumpa sa akin? Nakalimutan mo na ba? Babayaran talaga kita. Ano ang pambabayad mo sa akin? Hindi ba sabi mo kapag namatay yung bulag na yon, hati tayo sa mana? Ayoko na nito. Wala na akong gusto. Nakikiusap lang ako na ibigay mo sa akin ang perang ito. Gusto ko lang bayaran ang utang ngayon. Nakikiusap ako sa iyo. Walang silbi ang pagmamakaawa mo. Lumabas ka na. Gusto mo pa rin ang pinaghirapan kong pera para bayaran ang utang mo sa sugal? Marcus, kung gagawin mong mahirap ang buhay ko, gagawin ko ring mahirap ang iyo. Anong gagawin mo? Ibibigay ko sa pulis ang ebidensya na pinatay mo ang nanay ko. Ano yan sa kamay mo? Ibigay mo sa akin. Dito mo ibigay. Siyempre, ebidensya yan ang pagpatay na ginawa mo. Gusto mo makita? Ibigay mo pera mo. Hindi kita pinaniniwalaan. Nagbubulag-bulagan ka lang. Oo, nagbubulag-bulagan ka lang. What? Ang flash drive na ito ay may surveillance footage. Nakuha nito ang lahat ang pagpatay mo sa nanay ko. May hawak kang maliit na kutsilyo. Sa sala sa baba, nagtalo ka ng sandali sa nanay ko, tapos sinaksak mo siya hanggang mamatay. Tama ba ako? Hindi, imposible yan. Sinira ko na ang surveillance footage. Pinatay mo ang nanay ko. Totoo yan, kahit wala ang ebidensya na hawak ko. Kung pumunta ako sa pulis, huli ka pa rin. Oo,
pinatay ko ang nanay mo. Pero ikaw, wala bang kinalaman ang pagkamatay ng anak ko sa'yo? Ano? Sa pinakamasama pareho tayong mahuhuli. Ikaw naghahanap ka ng gulo. Anong gagawin natin? May kutsilyo siya. Nakikita mo yon? Umalma ka. Hayaan mo na lang silang magpatayan. May mamamatay. Paano mo ako aasahan na kumalma? Hindi ba ito ang gusto mo? Hindi. Hindi pwede. Hoy. Narinig mo ako? Nagpaplano si Marcus ng pagpatay. Para iligtas ang sarili niya, si Mia Smith ay malamang maghihinala na sinadyang ibigay ni Serena sa kanya ang flash drive. Ano sa kanila? Tumahimik ka. Kalma lang. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Ibibigay ko lahat. Akala mo ba importante sa akin ang ebidensyang iyan? Ano gusto mo? Gusto kitang patay. Hindi. Hindi, pinaghirapan ko ito. Lahat ng pinlano ko. Kasama na ang kinabukasan ko. Dapat ay bahagi ka nito. Pero ikaw, ang tapang mong manakot sa akin. Naghahanap ka ng gulo. Pasensya na. Mali ako. Ayoko na ng pera. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Dapat kang sumama sa iyong ina. Mamatay ka na. Mahal, anong ginagawa mo? Lahat siya. Siya ang nasa likod ng lahat. Ibinigay niya sa akin ang flash drive na ito bilang ebidensya. Naku, pinaghihinalaan na nila ako. Mahal? Ano ang narinig mo? Ako. Nakarinig lang ako. Nag-aaway ba kayo? Nagkukunwari ka pa? Sa tingin mo hindi ko alam? Pinlano mo ang lahat ng ito ng kusa ngayong araw. Nagkunwari kang hilingin sa akin na buksan ang safe. Alam mong kukuha ako ng pera mula dito. Kaya inilagay mo ang flash drive na iyon doon. Tama ba ako? Mia, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sinabi mo lang na nawasak ang ebidensya. Bakit nasa akin? Siya ang nakahanap ng ebidensya. At tiniyak na makukuha ko ito. Gusto niyang pag-awayin tayo. Mahal, anong ebidensya? Wala akong ideya sa sinasabi ni Mia. Hiningi ko sa kanya na buksan ang safe dahil malapit na ang aming anibersaryo ng kasal. Hiningi ko sa kanya na hanapin ang singsing ko sa kasal. Hindi ko. Anong flash drive ang sinasabi mo? Napanood mo ba ang video sa drive na yon? Ako. Napanood ko. Hindi ako nagsisinungaling. Isa sa inyo ay tiyak na nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka ba? Kung gayon, ikaw ang nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Sumusumpa ako. Hindi ko ginawa. Siya yun. Lahat sa kanya. Ano ngayon? Sinabi ko sa'yo, kung mangahas ka akong takutin ngayon, mamatay ka. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Hindi ko titiisin ang sinumang magbabanta sa akin. Tumigil ka. Sa wakas hindi mo na kaya ang pag-arte ha. Alam ko na nagpapanggap kang bulag sa buong panahon. Tama ba ako? Nagpapanggap lang ako. Ang ebidensya na nasa kay Mia. Hayaan ko siyang makuha ito ng sadya. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo yan ulit. Pinatay mo si Mrs. Smith. At ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking anak na babae. Lahat kayo ay dapat mamatay. Kaya alam mo talaga lahat. Ha? Siyempre, kayong dalawa nagkakaroon ng relasyon sa harap ko. Sanhi ng pagkamatay ng aking anak, alam ko lahat. Kabilang ka. Itinulak ako ni Marcos sa ilog at sinubukan akong patayin upang nakawin ang ari-arian ng aking pamilya. Alam ko ang lahat. Kaya nakaligtas ka. At ang pagbabalik na nagkukunwaring may amnesia ay kasinungalingan din. Oo, nakaligtas ako laban sa lahat ng pagsubok, ngunit hindi nawala ang aking alaala. Bumalik ako upang gantihan ka. Naglakas loob kang magsinungaling sa akin? Patay ka.
Patayin siya! Patayin siya! Tumahimik ka. Ngayon nakita mo na? Ikaw, Mia Smith, isa ka lang po ni Marcos. Pwede kanyang itapon kahit kailan niya gusto. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ka rin makakalusot. Hindi ako naniniwala. Sa oras na ganito, inaaliw mo pa ang sarili mo? Sa kanya, banta ka lang. Hindi mo ba naiintindihan? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ang sinasabi ko ay totoo. Kahit patayin mo ako, hindi mo rin siya pababayaan. Sige, ikaw muna ang papatayin ko. Marcos, nabulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Kinalaban ko ang lahat para lang pakasalan ka. Hindi ko inaasahan na napakawalang puso mo. Isang scumbag. Bastardo, sinira mo ako. Ayos lang. Pero bakit mo pinatay ang anak natin? Bakit? Wala akong puso. Scumbag ako. Pero gaano ba kalaki ang nagawa ko para sa inyo sa mga nakaraang taon? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang sakripisyo ko? Malaki ang sakripisyo mo. Pero ang anak natin ay walang kasalanan. Paano mo nagawa iyon sa kanya? Paano mo nagawa? Akala mo ba gusto ko ito? Akala mo ba gusto ko ito? Bilisan mo. Noong una, mas gusto mo pang manatili ako sa bahay. Kaysa hayaan akong magtrabaho sa kumpanya mo. Itinuturing mo ba akong pamilya? Mamaya, nangailangan ng tao. Ang kumpanya mo. Sa wakas, pinapasok mo ako. Pero bilang mababang antas na salesperson lang, itinuturing mo ba akong pamilya? Alam kong inilalayo mo ako sa iyo. Ibig kong sabihin, kumpanya mo ito. Naiintindihan ko. Pero bakit? Pati ang anak natin ay minamaliit ang tatay niya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi niya sa mga kaklase niya sa paaralan? Sabi niya, ang tatay niya ay lalaking inaalagaan ng asawa. Alam mo ba? Ako ito. Gusto kitang patayin. Gusto kong patayin ang buong pamilya mo. Kapag patay na kayong lahat, saka magiging akin ang kumpanya mo. Tumigil ka dyan. Lumayo ka! Sinabi ko bang pwede kang umalis? Pasensya na. Ang pag-alis ay isang bagay, pero gusto mo ring kunin ang pera ko. Ano ba ang tingin mo sa akin? Mamatay na kayong lahat. Tigilan mo yan. Ikaw. Oh, nakakapagsalita ka pa? E di tapusin na kita. Puntahan mo ang nanay mo. Labas! Bilisan mo! Sino ka? Sino ka ba talaga? Nandito ako para patayin ka. Ha 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 ha. E di patayin mo. Sige, sige, patayin mo ako kung kaya mo. Ha 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 ha. Tigilan mo na yan. Tinawagan ko na ang pulis. Ikaw pala. Ah, ikaw. Alam mo ba kung bakit karapat-dapat kang mamatay? Tulong. Si Mrs. Smith ang nanay mo, ang tunay mong nanay. Pero alam mo ba na pinalaki rin niya ako? Nanay ko rin siya.